Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Matud pa sa usas sa magahaligi sa atong pagtuo, si San Pablo, si iyang sulat niadto ngadto sa mga taga-Korinto. Sa unang Korinto Kapitulo 1, tudling 18. Sa Bibliang Ingles, no, ang King James Version ato basahon. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kasama, mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahing papawid na naman dito sa istasyon ng RMN Dipolog DXDR 981 AM. Makita at mapakinggan sa website ng RMN Dipolog, rmndipolog.weebly.com. As usual, mga kasama, mga kapatid, mga magulang, ito po ang inyong lingkod sa tuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas.
Ulit-ulitin natin. Alang-alang sa inyong mga nakikinig dito sa RMN Dipolog, no, sa 981 AM, no, sa inyong mga radyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At yan sa internet, mga kaibigan at mga kapatid, dahil hindi natin alam kung ano ang oras ninyo, ulitin ko, have a good day po sa inyong lahat. At kayong dalawang uri na tagapakinig sa platuntunang ito, iisang mensahe ipaabot ko sa inyo. Again, belated Merry Christmas and advance Happy New Year. Bukas na ang paghintay natin ng hating gabi na naman, alang sa pagdiwang natin sa bagong taon ng 2013 o 2013. Tayo'y nagnanais na sana ang pagdating sa bagong year, bagong taon, the same as usual ang ating ninanais o panawagan na merong magandang bukas tayo sa mga araw na dumating pa sa mga taon na yan, mga kaibigan at mga kapatid. Nasanayan na natin na kinakailangan na kung hindi maganda ang ating mga eksperyensya o hindi maganda ang ating buhay sa taong ito, itong 2012, nasanayan na natin na kapag darating na ang bagong taon, sana ang pinakamagandang wish natin ang tinatawag natin sa English na New Year's Resolution. Kailangan meron tayong resolution na maganda o mabuti. Para kay Veritas, maganda siguro na kung hindi tayo nagtuon ng pansin sa ating pagkakristiyano, talagang gagawin na natin ito. Maganda po ang maging tunay na Kristiyano tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, araw na linggo. Dahil every linggo, every Sunday ang ating palatuntunan. Araw ngayon, pizza, araw na linggo at ika-30 o pizza 30 ng buwan ng Disyembre 2012. So ngayon, bukas na lang ang natitira sa mga araw ng 2012. Sana ang ating panawagan sa palatuntunang ito ay magkatotoo na sa ating buhay, no? Buhay Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid. Mga kaibigan at mga kapatid, napansin siguro ninyo dahil binasa natin sa pagsimula sa palatuntunan natin ngayon ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto noon na nakasentro sa unang Korinto Kapitulo 1 versikulo 18. Ano ba ang mensahe sa talatang ito? Well, nabasa na natin. For the preaching of the cross is to them that perish
foolishness daw. But unto us which are saved, it is the power of God. Mga kaibigan at mga kapatid, meron kasing mga tao noon at even ngayon na hindi naniniwala sa mensahe o kapangyarihan ng Kristyanismo o kapangyarihan ng krus. Kristong krus, mga kaibigan at mga kapatid. Para sa kanila, sabit sa talata na ating nabasa, foolishness daw, walang kabuluhan daw, pangit daw ang mensahe sa krus nating mga Kristiyano. Wala daw yun. Walang sense. Walang kabuluhan. Foolishness daw, sabi nila. Pero para sa atin, na mga tunay Kristiyano, hindi tayo naniniwala na foolishness ang mensahe sa krus. Kaya nga tayo mga Kristiyanong Katoliko, ginawa pa natin itong simbolo. Ginawa pa natin na yung tinatawag natin na short prayer, maliit na dasal sa pagsa-sign of the cross. Yung mag-sign of cross tayo na sad to always remember. Ako'y nalulungkot na kung ulit-ulitin kong isipin o tandaan ang nangyari sa ating kapatid na si Manny Pacquiao, ang pambansang kamao, ang isang tao na hinahangaan natin dahil binigyan niya ng malaking karangalan ang ating bansang Pilipinas sa sports na boxing. But ang lungkot na nalaman natin sa kanyang buhay ngayon, tinalikuran niya ang kapangyarihan ng krus. Hindi natin sisihin si Manny sa nagawa niya dahil hindi natin alam kung ano ang nasa isip niya at puso. Kung nagkamali siya sa ginawa niya, base sa ating paniniwalang Katoliko, kung tingnan natin ang libro natin sa yung tinatawag natin sa philosophy na moral philosophy o moral law, we cannot judge a person sa mali na ginawa niya ng dahil lang sa pagka-ignorante niya o hindi niya alam o lack of information about it. Ibig po sabihin natin mga kaibigan at mga kapatid, kung ang isang tao makagawa ng isang gawaing mali, nagawa niya ang mali na yon dahil hindi niya alam na mali yon. Nasa isip niya na tama siya. Sa ating paniniwalang Katoliko, sinabi ko na moral law, hindi po pwede natin sentensyahan ng guilty ang isang tao na nakagawa ng mali ng dahil lang na sa hindi niya alam na mali ito. Ibig po sabihin mga kaibigan at mga kapatid, ang prerequisite, ang ano ba yun? Requirement, baga sa Ingles pa. Masasabi natin na guilty ang isang tao kung makagawa siya ng isang mali na alam niyang mali ito at ginawa niya. Nagawa niya ang mali, alam na niya na mali yon at ginawa niya. Yun ang guilty na tao. Alam niya na mali ang gawaing yon, tapos ginawa niya. So alam niyang mali, ginawa niyang mali, so guilty siya. Pero kung nagawa niya ang mali sa kadahilan ng sa paniwala niya o sa isip niya na tama siya, pero hindi pala tama yon, pero para sa kanya tama ang ginawa niya. So, paano natin matulan ng guilty ang isang taong yan na nasa isip niya na tama siya? Yun ang ating hatol kay Manny. Hindi guilty si Manny. Dahil sa palagay ko,
mahal ni Manny ang Panginoon. Mahal niya ang Diyos. Kitang-kita natin sa mga pananalita niya, di ba? Ang lungkot lang sa ating side sa Katoliko dahil iba na ang interpretasyon niya sa Biblia. Hindi na Catholic interpretation ang nasa isip niya ngayon. Dahil napaniwala siya sa ating mga kapatid na hindi na Katoliko ngayon, na hindi daw Kristiyano ang sign of cross, hindi daw tunay Kristiyano ang gawaing pag-sign of cross at yung pagrorosaryo. Kitang-kita naman natin na inalis na. Iniwanan na ni Manny ang rosaryo. At alam naman natin siguro lahat na nakikinig ngayon, especially sa mga palaging nakikinig sa radyo at nanood ng TV, yung nakita niyo mga palabas sa ating mga kapatid na hindi Katoliko, tulad sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, mga fundamentalist born again, halos sila lahat. Wala silang sign of cross, hindi sila nagrosaryo, at inaatake pa nila na ito ay katulad daw sa mga gawaing o mga practices na pagano. Yun ang ikinalulungkot natin. Pero hindi naman tayo maka-judge sa kanila na guilty dahil sa yung sinabi ko na sa libro natin sa moral philosophy o kanang tinatawag nating moral law, hindi po pwedeng sabihin natin na guilty ang mga taong ito nang dahil lang hindi nila alam ang katotohanan, tunay na katotohanan. Marami kasing katotohanan ang silitaw sa panahong ito. Tayo mga Katoliko, hindi tayo pahayag na ang ating mga katuruan tatawaging mali o hindi totoo. So, tayong mga Katolikong totoo, talagang ang nasa isip natin na sinasabuhay natin ang pananampalatayang Katoliko dahil nasa isip natin na ito talaga ang tunay na pananampalataya. Dahil kung tingnan natin sa history o sa kasaysayan, wala namang ibang grupo na masasabi natin grupong Kristiyano na proven by history, klarong-klaro sa history, na nakasunod sa otoridad galing kay Kristo, galing sa mga apostol, at hanggang ngayon, kitang-kita ang kanyang eksistensya. Kung anong group, anong iglesia, na makita natin sa history na ang kanyang eksistensya, ang kanyang pagka-andito sa sanlibutan, makikita natin sa history na siya talaga ang, ano ba yun? Kitang-kita natin na noong unang siglo na nasimulan ng ating Panginoon ng iglesia, na ito'y nagpapatuloy hanggang ngayon. Walang ibang iglesia ang makita natin sa history na makabigay ebidensya, patunay. Iglesia Katolika lang. Pero hindi ito pinaniniwalaan ngayon ng marami dahil sa rason na meron daw mga turo sa simbahang Katoliko ngayon na hindi biblical. Sa madalit salita, ang interpretasyon nila sa Biblia at sa tingin nila, ang mga turong Katoliko ngayon ay hindi naaayon sa Biblia. Ang hindi maganda dito kung sasabihin natin tayong mga Katoliko na mali lang ang unawan nila, hindi lang nila alam ang tunay na paliwanag sa Katoliko, kaya nasabi nila yon. Paano natin mapatunayan sa kanila kung sa ngayon ang estado nila ay talagang nasa isip nila na tama sila sa judgment nila sa Katoliko, na ang mga aral Katoliko ngayon ay hindi naaayon sa Biblia, kaya hindi na ito ang tunay na iglesia. Kaya kinakailangan na merong tao ang mag-prime move o magsimula sa bagong iglesia na
hindi isasalungatin kung anong nakasulat sa Biblia. So we are charged na nasa mali na ang Iglesia Katolika. Inaakusa ang ating simbahan na nasa maling landas na. Kaya meron ng maraming mga relihiyon ngayon dahil hindi nila nakita daw ang buong katotohanan sa simbahang Katoliko. At ako'y naka-experience naman ng ganyan dahil noon, uulit-ulitin ko dito sa ating palatuntunan na ako noon, muntik kong iniwanan ang simbahang Katoliko dahil sa rason na yan. Naniniwala ako noon sa sinabi ng mga hindi Katoliko na talagang hindi na naaayon sa banal na aklat ang Biblia, ang mga katuroang Katoliko. Kaya munting kong iniwanan ng simbahang Katoliko noon, mga kaibigan at mga kapatid. Pero hindi lang natuloy dahil may mga taong kinasangkapan ng Diyos na mabigyan ako ng liwanag. So hindi natuloy ang aking pag-alis o pag-iwan sa simbahang Katoliko. Kaya nagpatuloy akong Katoliko at feeling ko, ramdaman ko na tinawag ako ng Diyos sa gawa na ito, Catholic Faith Apologetics. Parang guilty kasi ako na binigyan na ako ng Diyos ngayon sa kaalaman nasa isip ko ngayon. Tapos doon lang sa isip ko. Hindi ko i-share sa iba. Hindi ko ipaalam sa iba sa nalalaman ko ngayon na liwanag, mga eksplanasyon o mga kasagutan sa pananampalatayang Katoliko na na-share sa mga tao na inisip kong kinasangkapan ng Diyos na maliwanagan ako. Parang ako, selfish ako. Matakaw ako kung hindi ko i-share sa inyo dito sa radyo o sa anong venue, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil mayroong santong nagsasabi na kung binigyan tayo ng Diyos, wisdom man, kaalaman man, o pera man, o any nabigay ng Diyos, hindi yun ibig sabihin na kung bigyan tayo ng Diyos ay para sa atin lang yun. Sabi ng santo na yun, nakalimutan ko lang dahil marami na akong nabasang libro sa mga santo, ang kaalaman dapat i-share natin. Ang wisdom dapat i-share natin. So hindi pag-aari sa ating sarili lang ang kaalaman tungkol sa Diyos. So we have the responsibility, dapat nating i-share ang kaalaman na binigay sa Diyos sa atin. So kung hindi natin i-share yan, sabi sa isang santo na yon, pagnanakaw yon. Pagnanakaw pala ang hindi pag-share, ang hindi pagturo, ang hindi pag-re-echo, ang hindi ano ba sa Tagalog yung, kung hindi natin ibahagi sa iba ang bahagi na binahagi sa atin ng Diyos. Dapat i-share natin ang kaalaman. So kaya mga kaibigan, mga kapatid, nandito si Veritas. Dahil naisip ko guilty ako kapag hindi ko i-share sa inyo ang nalalaman ko ngayon. Mga kaibigan at mga kapatid, siguro sa nabigay ko na ng mga punto sa palatuntunan ngayon, parang hindi pa klaro dahil wala pa siguro akong nabigay sa inyo na katibayan sa aking mga sinasalita na.
Asensya na mga kaibigan, mga kapatid, na tagalan tayo dahil meron tayong hinanap dito. At again, uulitin ko sa hindi pa tayo magpatuloy. Huwag kayong magtataka, especially sa mga listener natin, kayong tagapakinig, na bakit Tagalog version na ang palatuntunan natin. Dahil nasabi ko na last program natin na gagawin nating national version na ang ating palatuntunan. Dahil i-upload natin ang mga nagawa nating palatuntunan sa internet. So gusto natin na lahat ng mga Pilipino ang makaintindi. Hindi naman lahat mga Pilipino makaintindi ng Bisaya. At huwag niyong isipin mga Bisaya na hindi na tayo nagmamahal sa ating wikang Bisaya. Mali po yon. Mahal natin ng wikang Bisaya. Pero dapat mag-English na tayo dahil nationwide na ang ating palatuntunan. Naka-livestream tayo sa rmndpolog.weebly.com. At saka, sa sinabi ko na, itong RMN, Radio Mindanao Network, ang unang na meaning. Ibig sabihin sa RMN noong una, Radio Mindanao Network. Pero ngayon, hindi na Radio Mindanao Network but Radio mo nationwide. Dahil nationwide na ang RMN. At nalaman natin, even sa ibang bansa, meron ng RMN. If I'm not wrong, sa New York ba yun? Merong RMN na doon. Mga kaibigan, mga kapatid, meron akong uulitin na ipaalam sa inyo. By the way, mga kaibigan, mga kapatid, very apologetic ako. Baka na-over na ako na palaging nag-apologize. I'm sorry, no? Ano ba yun? Patawarin nyo si Veritas na over-apology. Na-over ang kanyang palaging mag-apologize. Alam ko naman na hindi mabuti na over ang ating pag-apologize. Pero hindi ko maiwasan dahil hindi ko naman gusto na ang nasa isip ninyo ay hindi yung totoo. Gusto ko yung maisip niyo at mapakiramdam niyo ang kung ano ang tunay na nasa isip ko at nasa damdamin. Kasi hindi po mabuti kasi na misinterpret ninyo si Veritas. Pasensya na, uulitin ko, no? Kung merong mga pagbigkas natin sa Tagalog na sa palagay ninyo mali o hindi naaayon sa tamang pagkabigkas sa mga salitang Tagalog, pasensya o patawarin niyo ako dahil hindi pa ako sanay magsalita ng Tagalog. Pinilit ko lang magsalita sa wikang ito, sa wikang Pilipino, dahil kinakailangan kasi. Ang importante ngayon dito, hindi na ang reputation ko, hindi na ang dangal ko sa grammar o sa hindi na nakapokus ang reputation ko o dangal ko sa na kailangang sanay tayo sa pagbigkas. Hindi na kahit na tawagin pa akong hindi marunong sa pagsasalita dahil sa mga wrong grammar, okay lang yun sa akin kaysa hindi tayo magkakaunawaan. Ibig kong sabihin, mas importante sa akin ngayon na magkaliwanagan tayo na ang ating programa ay maiintindihan niyo kaysa salita ako ng English ba o Bisaya lang puro at hindi maintindihan ng marami. Especially yung mga Tagalog na makinig, kung Bisaya ang gagamitin natin, hindi nila maintindihan ng mga sinasabi natin. So, yan ang dahilan na kahit na mag-criticize kayo, i-criticize nyo si Veritas sa mali niyang mga sinasalita sa Tagalog, okay lang sa akin yon. Kung hindi okay o nahihiya ako, talagang i-erase ko yung feeling na yan.
Dahil ang importante hindi ang sarili ko. Ang importante na malaman natin ang totoo. Ang importante na magkaintindihan tayo. Especially ang mga tinatalakay natin ay tungkol sa paniniwala. Especially sa ating panahon ngayon na watak-watak ang ating paniniwala. Hindi na natin masiguro-siguro kayong nakikinig ngayon. Siguro ang nasa isip ninyo na itong si Veritas ay isang false teacher. Di ba? Especially sa mga hindi katolikong nakikinig ngayon. Alam ko siguro mga 100% o 90% nasa isip ninyo na si Veritas ay isang false teacher. Di ba? Yung mga katoliko naman, yung mga programa sa ibang istasyon na hindi katoliko, nasa isip din nila na mga false teachers din. So, kasi ngayon ang nagsasabi ng totoo. Hirap, no? Kaya ang pagsusuri kinakailangan dito. Hindi naman natin masabi na wala ng totoo. Dahil nalito na tayo kung sinong nagsasabi ng totoo. Dahil kung sasabihin ninyo na wala ng totoo, katumbas nun na katulad yan sa pagsasalita na wala ng Diyos. Kung naniniwala tayo, kung nananatili pa sa isip natin na may Diyos, o kung hindi pa nawala ang paniniwala natin na may Diyos, ibig sabihin may katotohanan. Kung katotohanan na may Diyos, hindi rin maisip natin na ang Diyos hindi niya na-reveal, hindi niya nahahayag kung ano ang kagustuhan niya. Hindi niya nahahayag ang mga batas niya. Kontras yun, no? Hindi naayon sa pag-iisip na sasabihin natin na ang Diyos na makapangyarihan. Imagine, magawa niya ang mundo na hindi natin magawa. Magawa niya ang hangin para tayo mabuhay. Magawa niya ang mga iba-ibang pagkain para tayong mga tao may makakain para mabuhay. Gawa yun lahat ng Diyos. Lahat ng makita natin na hindi natin magawa, no? Gawa ng Diyos. Even tayo, gawa ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Tapos sasabihin natin hindi alam ng Diyos o walang kapangyarihan ng Diyos na maihayag niya ang kaniyang gusto o kaniyang mga batas na susundin natin. Nalalaman natin na ang simbahan na natatag ng ating Panginoon, makita natin malaman natin ang kaniyang boses. Dahil meron kasing mga tao na nagdududa sila na ang turo daw sa simbahan hindi daw trustworthy. Hindi daw kapanipaniwala ang turo ng simbahan. Kung sinabi natin sa simbahang Katoliko na ang turo sa simbahang Katoliko ay tinig ng Diyos, sabi nila hindi po totoo yun. Now, I remind, ating i-remind sa lahat, dapat nating tandaan na kung naniniwala kayo sa Biblia, ano ba ang sabi sa Biblia? Di ba ang Diyos nakipag-usap sa tao noon sa Old Covenant sa pamamagitan ng mga propeta? Na ibig sabihin, malalaman natin ang kagustuhan o mga dapat nating gawin na yon ang gusto niya. Malalaman natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Yun ang sa Old Covenant. Pagdating ng New Covenant o New Testament, sabi sa aklat ng Hebrews, kung noon malaman natin ang will of God o kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, sa New Covenant malalaman natin ang katotohanan tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Nandyan yan sa aklat ng Hebrews. At nung nandito na si Kristo noon, tapos namatay siya, at na-resurrect, kumbaga sa Bisaya, panabanhaw,
o nabuhay muli at umakyat ulit sa pinanggalingan niya sa kanyang Ascension Day. Meron ba siyang sinabi sa Biblia na sino ang ating pakinggan kung wala na siya, kung makabalik na siya doon sa langit? Meron bang mga salita na dapat nating malaman at talagang unawain natin at paniwalaan? Dahil ang iba kasi, walang Diyos na, wala ang Diyos dito sa mundo. Mga tao na lang, mga pare, tao lang. Kardinal, obispo, santo papa, tao lang yan. Maaring magkamali. So, hindi ka panipaniwala ang mga turo nila. Yung isa pa na natandaan ko na parang atheist siguro yon, nagtanong siya sa akin, sabi niya, maniwala lang ako sa Diyos. Sabi niya, maniwala lang ako sa Diyos kung magpakita siya dito sa lupa, magpakita siya sa akin. Yung to see is to believe ba? Yung parang si Thomas, yung sinabihan ng Panginoon na, naniwala ka ba, Thomas, dahil nakita mo ako? Bulahan o blessed yung naniwala sa akin kahit na hindi sila nakakita sa akin. So ang tunay na paniwala natin sa Panginoon na hindi yung evidence na kailangan nating makita siya. Hindi yung kung merong tao o atheist ba magsasabi sa atin na maniwala lang ako sa Diyos kung magpakita siya dito sa lupa. Yung to see is to believe, mali yun. Hindi yun. Dahil ang paraan ng Diyos, hindi ganyan. Sa turong Kristiyano, no? Ito kasi hindi na kailangang magpakita pa ang Diyos dahil meron na siyang sinabi na talagang kailangan na lang nating maniwala. Halimbawa, sa Old Covenant, kailangan pa bang magpakita ang Diyos para tayo maniwala? Hindi na, dahil sinabi na niya. Sinabi na sa banal na aklat na nakipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. So, kahit na hindi natin nakita ang Diyos, kung ang mga propeta ituro nila, ihahayag nila kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanila, ipaniwalaan natin yon. Dahil sinabi yon sa Diyos sa kanila. So, ang mga propeta, meron silang maturo, masabi na talagang galing sa Diyos. Meron naman siguro personal na maaring magkamali sila. Pero pagdating sa mga turo ng Diyos na nahahayag niya sa mga propeta, ay talagang paniwalaan natin yon. Halimbawa, yung sinabi ng mga propeta na iisa lang ang Diyos. O hindi turo yon sa propeta, kundi turo ng Diyos yan na iisa lang ang Diyos. Tapos tinuro nila, ay talagang maniwala tayo na iisa lang ang Diyos. At pagdating naman sa New Testament, kung ano ang mga sinasabi o naturo ng ating Panginoong Hesukristo, talagang paniwalaan natin. So yung sinabi ni Kristo, mga turo ng Panginoon, pinaniwalaan natin, then dahil yun ang sabi sa banal na aklat na ang Diyos nakipag-usap sa pamamagitan ng kanyang anak dito sa New Covenant. So, kailangan maging Kristiyano tayo, meaning paniwalaan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ngayon ang tanong, wala naman siya ngayon dito sa lupa, di ba? Talagang babasahin natin ang Sagrada Escritura. Dahil merong mga tao ang binigyan niya ng authority o kapangyarihan na maghahayag kung ano ang salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi na kailangang magpakita pa ang Diyos para malaman natin kung ano ang gusto niya na ipagawa sa atin. Dahil merong mga tao ang pinili niya na maghahayag kung ano ang batas ng Diyos, kung ano ang kagustuhan ng Diyos. So, hindi na kailangang pumarito pa ang Diyos para malaman natin kung ano ang will niya, kung ano ang gusto niya, dahil meron ng mga tao ang binigyan niya sa mga kaalaman
tungkol sa Kanya. Ayun ang ating Panginoon. At sabi ng Panginoon sa Juan, sa aklat ng Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23, pinadala daw siya ng Ama at hindi lang daw siya. Ako naman magpadala sa inyo. Ibig sabihin, yung unang mga disipulo, yung mga apostol, pinadala rin niya. Binigyan niya ng authority. Binigyan pa niya ng kapangyarihan sa pagpatawad ng mga kasalanan. Yung Sacrament of Confession, di ba? Sa ating simbahang Katoliko, merong Sacrament of Confession. Dahil sa ibang mga iglesia ngayon, ibang mga religion, wala silang Sacrament of Confession. Dahil ang Diyos lang daw ang makapatawad ng kasalanan. Bakit hihingi daw tayo ng tawad sa pare na ang Diyos lang ang makapatawad ng kasalanan? Totoo naman, yan sa Mark 2:7 ba yun? Mark 2:27 ba? Na ang Diyos lang ang makapatawad. Pero kung babasahin natin ang banal na aklat, ang Diyos magpatawad sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, yung mga sinugo, yung mga disipulo, mga apostol. Basahin nyo sa San Juan. Aklat ng Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Ibig sabihin, kung hihingi tayo ng tawad sa Diyos, may protokol. Ihayag natin ang ating paghingi ng tawad sa mga taong binigyan niya ng kapangyarihan na makikinig sa ating mga kasalanan na gusto nating patawarin ta sa mga kasalanan yon. Hindi yon diretso. Pwede diretso, pero hindi tayo faithful. Hindi natin sinunod kung ano ang utos niya sa Biblia. Kung didiretso tayo na meron siyang sinabi na kailangang isabi niyo yan, yung mga kasalanan ninyo sa mga sinugo ko, o mga ministro ko, o mga representative ko, bago ko kayo papatawarin. Very clear yan. Very klarong-klaro yan, mga kaibigan at mga kapatid. Basahin niyo sa San Juan. Aklat ng Juan, Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Di ba ang Diyos magpatawad sa pamamagitan ng mga bibig sa mga disipulo, mga apostol? Kung sino daw ang patawarin nila, papatawarin. At kung sino naman ang hindi papatawarin, hindi rin papatawarin ng Diyos. So kailangan ang mga bibig na magsalita na pinatawad na tayo. Dahil kung didiretso lang tayo, paano natin malaman na talagang pinatawad na tayo ng Diyos? Paano natin malaman na talagang pinatawad na tayo ng Diyos? Iisipin lang natin na dahil humingi tayo ng tawad sa Diyos na hindi natin nakita dahil doon siya sa langit, dahil humingi tayo ng tawad sa Kanya, patawarin niya. Okay, natural naman magpatawad ang Diyos. Pero ano ang assurance? Sa Biblia tinuro na may assurance tayo na pinatawad tayo kung ang mga disipulo niya, ang mga sinugo niya dito sa lupa, magsasabi ng kapatawaran. Gusto niyo mga kaibigan at mga kapatid, babasahin natin? Ito ang mga patunay. Merong gusto kong basahin na isang reference sa galing sa isang religion na hindi Katoliko, pero parang gusto kong uunahin itong nasa Biblia. Hindi ko pa basahin mga kaibigan at mga kapatid. Gusto lang nating ihayag dito na kahit na ang ating mga kaparian na successor ng mga apostol, yung mga obispo natin,
Kahit na sila ay mga tao lang, maaring magkasala, maaring magkamali sa personal na turo nila. Pero hindi lahat na turo nila o sasabihin nila na galing sa sarili nila. Meron silang nalaman na hindi galing sa kanilang sarili. Halimbawa, yung turo na isa lang ang Diyos. At saka kailangang dadalo tayo sa breaking of the bread o yung tinawag natin ngayon na misa. Dahil sabi ni Kristo sa Biblia na gawin ninyo ito. May instruction kasi si Jesus na gawin natin ito. Kaya dadalo tayo sa yung Holy Eucharist, yung the breaking of the bread na tinawag natin ngayon na misa. Dahil sa nakita kasi natin ngayon, ang turo ng simbahan na guided by the Holy Spirit, parang hindi na pinaniwalaan ng marami. Halimbawa, yung turo sa simbahang Katoliko tungkol sa contraception na bawal yon. Inisip kasi nila na turo lang yon sa sarili ng pare. Turo lang sa mga obispo natin. Hindi. Dahil wala pa ang ating mga obispo ngayon, hindi pa sila ipinanganak, noon pa ang simbahan palagi nang nagtuturo ng ganyan. Halimbawa, yung pare mo sa parokya mo, kung magtuturo na bawal ang paggamit ng kondom o pills o yung contraception, bawal yan sa pananampalataya natin. Tapos sabihin mo, hindi turo ng Diyos yan, turo lang yan ng pare. Are you sure turo lang yan ng pare? Hindi pa ipinanganak yung paring yon. Noon pa ang simbahan nagtuturo ng ganyan. At kailangang malaman natin kung sino ba ang nagturo na mali ang paggamit ng kontrasepsyon o kontrasepsyon sa pagplano ng pamilya, mga kaibigan, mga kapatid. Turo ba yan ng tao? Kung puntahan niyo mga sulat ni Martin Luther, yung unang nagproprotesta, yung father of Protestantism, even yung protestante rin na halos kasabay ni Martin Lutero, yung si John Wesley at John Calvin, basahin yung mga sulat nila. Diba lahat sila mga original na protestante, hindi mga protestante ngayon dahil binago nila kasi. Yung mga unang protestante na nagrebelde sa simbahang Katoliko, pero hindi lahat nagre-rebelde sila sa turong Katoliko, katulad sa iisa lang ang Diyos. Yung iba pang mga turo na bawal ang divorce, o yung iba pang mga turo, yung baptism of infants, yung binyag sa bata, yung mga Lutherans, okay lang sa kanila, di ba? Hindi lahat nirebelde nila ang mga turong Katoliko, ang iba lang. Pero unfaithfulness din dahil sabi sa Panginoon, kung sinong binigyan niya ng kapangyarihan, lahat na turo dyan, paniwalaan natin. Kaya merong nagawang mali si Martin Luther dahil pinili lang niya ang hindi niya gusto, hindi niya tinuro na. Nag-charge pa siya na mali yon. Siya na ang judge, siya na ang parang pope sa panahon niya dahil siya na ang nag-attest na nasa kanya ang authority. Na kung tingnan natin ng Biblia, ang prime minister dito sa lupa kung wala si Kristo ay yung si Peter. Dahil binigyan niya ang kapangyarihan sa John 21:15 to 17. Kung wala si Kristo dito sa lupa, si Saint Peter ang mangulo. Nasa kanya ang authority. Di ba mga kaibigan at mga kapatid? Kaya yung sa Council of Jerusalem, yung debate na nangyari doon, nang si Pedro na ang nagsalita, silent sila lahat. At yung pronouncement ni Peter, Saint Peter, ang opisyal na. Dahil siya ang leader kasi. Kasi kung lahat puro leader, lahat puro Santo Papa, kung hindi na sila nagkakaisa sa interpretasyon, sino ang final arbiter? Siyempre, yung authority. So, kaya kailangan yung authority. Si Kristo ang authority.
Kung sino ang binigyan niya ng authority, siya din ang silbing leader o executive minister o sa ngayon tinatawag nating Pope o Santo Papa. O hindi, kung hindi niyo gusto na tawaging Santo Papa, kahit na, basta leader. Ay yung sabihin na natin, yung ginamit sa mga Iglesia ni Cristo na terminology sa leader, yung executive minister. Dahil yung iba kasi, ayaw sila sa salita na Santo Papa. Na ang ibig sabihin sa ibang salita, ginamit rin nila. Santo Papa means Prime Minister o Executive Minister. O kung hindi niyo gusto ang katawagang Santo Papa dahil sa English Holy Father, baka isipin niyo isa lang ang Holy Father, ang Diyos. Totoo naman na isa lang ang Holy Father, isa lang ang Ama. Pero sa Biblia kasi, ang titulo ng Diyos na yan, i-share niya yan. Inibahagi niya yan sa mga taong gusto niyang maging leader o maging sugo. Like Moses sa Exodus 7:1. Ginawa daw siyang parang Diyos. Hindi Diyos si Moises, pero ang rule niya, parang Diyos kasi, leader kasi. Si Saint Paul, na kahit isa lang ang Ama, dahil sugo siya ng Diyos, sabi niya, Ama ako sa magandang balita. Si John, Ama daw siya, sabi niya sa unang Juan 2:18, tinawag niyang mga anak ang mga faithful o mga nanampalataya. Totoong isa lang ang Ama sa langit, pero ang mga sugo dito sa yuta, ang mga sugo dito sa lupa, I'm sorry, nakabisaya ako. Iisa lang ang Ama doon sa langit. Pero bawal lang na ang pagkaama sa Ama, parang aagawin natin. Hindi maganda yon. May sinabi ang Panginoon na ang pagkaama sa langit, ang pagkaama sa Ama sa langit, hindi pwedeng aagawin natin. Mali yon. Yung hambog tayo ba? Na parang tutupong na tayo. Ma-equal na tayo. Gusto tayong ma-equal sa Diyos. Hindi tama yon. Bawal ang pagtawag ng Ama sa isang tao na yung hindi mapakumbaba. Yung alos na ma-pride siya. Yung palaging i-exalt sa sarili niya. Hindi yon. Pero yung gusto kang susunod o yung humble ka, gusto mong sundin ang mga kautusan ng Diyos, you are worthy. Tamang-tama na tawagin ka sa isang titulo na ang may-ari ang Diyos. Basahin niyo ang Matthew 23 verse 11. Matthew chapter 23 verse 11. Na yung mga taong mapakumbaba, yung servant leader, dapat silang tawagin sa katawagang ang may-ari ang Diyos. Basahin niyo mga kaibigan at mga kapatid. Matthew 23 verse 10 ba yan? To 11 or to 12. Basta may sinabi ang Panginoon na yung mga tao na mapakumbaba, yung servant leader, tatawaging leader o tatawaging Ama. Yun ang dahilan, ang mga pari natin, tawagin nating Ama, hindi dahil inaagaw nila ang pagkaama sa Diyos. Hindi yan. Tinawag nating Ama ang ating mga pari o ang ating Santo Papa dahil servant sila. Hindi bawal na tawaging Ama ang isang servant. Bawal lang ang pagtawag sa Ama na ibahin natin kung ano ang posisyon, ano ang mensahe sa Ama. Halimbawa, yung mga politiko natin, mga kandidato natin, servant sila sa tao. Pero kung magpataas sila sa kanilang sarili, hindi nila isabuhay kung ano ang tunay na leader, ano ang tunay na politiko o kandidato, o hindi sila bagay sa katawagan ng Diyos. Pero yung mga taong mapakumbaba, humble,
hindi magsiselos ang Diyos na ang kaniyang katawagan na Ama, yun ang ating gamitin na itawag sa mga tao na mapakumbaba. Very clear yan sa Biblia. Saint Paul, even si Abraham, ama sa yung pananampalataya, di ba? Si Abraham, ama natin sa pananampalataya. So, hindi magsiselos. God is not jealous sa mga taong mapakumbaba na ang katawagan ng Diyos, itawag natin sa mga taong ito. Pero yung mga taong hindi mapakumbaba, yung palaging naghahambog sa sarili nila, palaging nagpataas sa sarili nila, hindi gusto ang Diyos na tawagin silang ama dahil hindi yun. Parang inagaw nila ang pagka-ama sa Diyos. Pero yung mga taong mapakumbaba, yung mga servant, they are worthy. Ibig sabihin, ang Diyos hindi jealous. Anong sabi niya? Yung mga taong gustong maging leader, dapat mapakumbaba siya. So, hindi galit ang Diyos sa mga taong tinawag nating ama na mapakumbaba sila. Hindi nagpataas sa sarili nila o mga sarili nila. Okay mga kaibigan, kakaunti na lang ang natitira sa oras natin. Pasensya na. Marami pa sanang gusto tayong sasabihin pero hindi na natin masabi. Sa susunod na naman na linggo. Ang natitira, gagamitin na lang natin sa pagbasa sa talata na hindi ko binasa dahil sa mga mahaba kong eksplanasyon. Okay, babasahin natin ang aklat ng Juan sa Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Unawain ito ng mabuti dahil ito ang ebidensya natin na ang Diyos na makapatawad ng kasalanan, siya ang makapatawad ng kasalanan, hindi ang tao. Pero ang Diyos dito sa New Covenant, klarong-klaro na ang Diyos, magpatawad ang Diyos sa pamamagitan ng mga sugo o yung mga pare natin, obispo o mga kardinal, di ba? Sila kasi ang nakasunod sa posisyon o authority ng mga apostol. Okay. Babasahin ko Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hanggang 23. Agaw dilim na noon sa unang araw na iyon ng Sanlinggo, at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at pumagitna at sinabi niya sa kanila, "Kapayapaan sa inyo." Pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran. Kaya nagalak ang mga alagad pagkakita sa Panginoon. At muli niyang sinabi sa kanila, "Kapayapaan sa inyo. Kung paanong isinugo ako ng Ama, ipinadadala ko rin kayo." Tingnan niyo. At pagkasabi nito, hiningahan niya sila at sinabi, "Tanggapin ang Espiritu Santo. Patatawarin ang mga kasalanan ninuman na inyong patawarin, at pananatiliin naman sa sinuman na inyong panatiliin."
mga kaibigan, mga kapatid. Ang patawarin daw ng mga apostol, patawarin daw niya doon sa langit. At ang hindi nila patawarin, hindi rin patawarin niya. So, this is sacrament of confession. No other religion. Walang ibang relihiyon na may sacrament of confession. Simbahang Katoliko lang, di ba? So, nasa kanya ang authority. Tapos, hindi tayo maniwala sa kanya, di ba? Dahil tao lang siya. Mga tao lang sila. Yes, tama. Maaring magkamali ating mga kaparian at obispo. Pero hindi lahat. Kaya kailangan nating suriin kung ano ang mga turo nila, mga salita nila na hindi galing sa kanilang sarili. Katulad na itong Sacrament of Confession na magpatawad ang Diyos sa pamamagitan nila. O sabihin pa natin na walang Sacrament of Confession o kumpisal? Mga kaibigan, mga kapatid, nalulungkot na tayo, wala na tayong oras. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, dahil wala na tayong oras, ulitin ko, dapat nating suriin ang ating pananampalataya kung ito ba ay nasa katotohanan o nasa hindi katotohanan. Alang-alang sa Panginoon, dapat tayong magsuri para magkaisa tayo sa tamang pananampalataya. Okay, itong inyong lingkod, kapatid na Shelbert Tondoyano Sr. Hanggang sa susunod na linggo, Happy New Year po sa inyong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Shop, look, and win raffle promo at ProSight Optical Incorporated, the eye professional